yung apartment yun, 4 na pinto, hanggang 5 pinto yung apartment. Umakyat kami sa bubong para hindi na kumalat yung apoy. Medyo nagalangan lang kami kasi yung inapakan namin bubong, medyo nilalamok ng apoy. Super lakas ng usok na malakas din yung apoy. May dalawang mag-ina na trap. May isang mga 4 years old to 5 ata yung bata. Hindi ko lang sure kung ano yung babae, yung nanay niya. Ano kasi yun, bali sobrang padlock ata nung pintuan nila, binabaroka na nila yung hindi talaga mabuksan. Alas 6 ng umaga, under control na yung apoy. Kung tapos na yung sunog, wala na siyang ganong usok. So pumasok kami rin sa loob. Sa pang-4 na pinto namin pinasok, may naiwan na mag-ina. Nung nakita namin yung mag-ina, yung anak, yakap-yakap niya. Walang nagsabi sa amin, wala kaming iniisip na may natrap sa loob. Pero kung nalaman namin na may tao doon, willing namin silang kunin. So, nalungkot ako na may namatay na tao sa sunog na hindi namin na-save. Parang hindi ko nagampanan yung pagkabumbero ko. Dahil hindi namin nagawa lahat yung dapat gawin sa victim. Ito yung umabot lang 3 alarma, bagamat nagkaroon tayo ng casualty. Pero yung cause nito ay under investigation pa hanggang ngayon. Nagyantay pa tayo ng progress report ng ating investigador doon sa naturang sunog. Kung matatrap ka man, yumuko ka lang para hindi mo malanghap yung usok. Mas magbasag ka ng bintana para lumabas din yung usok. Para makalabas ka na rin dun sa babasagin mo bintana. Ang mahalaga ay isabuhay natin yung safety, part ng ating buhay sa pang-araw-araw. As we celebrate this Yuletide season, huwag natin isakripisyo ang safety. No? Nagsasaya tayo, kailangan ang safety nandiyan pa rin. Maging alerto at i-report agad ang anumang insidente ng sunog. Maaaring tumawag sa Textfire Hotline 561-1111 o kaya mag-text, report, space, location at ipadala sa 0918-688-8888. So ano lang to, pinuntan mo kayo. Pag-stop nung stoplight, nakita ko nasa labas. Yun, nagsusuntukan na. May mga